Kaya sa mga airport ngayon? Alamin po natin mula kay Ma'am Dana Sandoval, ang tagapagsalita ng Bureau of Immigration. Ma'am Dana, magandang morning. Johnson and Christian. Morning, ma'am. Good morning po. Good morning. Magandang umaga po, Johnson, Christian. Good morning. O holiday na, may pasok pa ba kayo? Meron ba? Meron. meron pa po. Meron pa po. Sa immigration, particularly, yung ating frontline services po, naka-skeleton workforce for half day today. Apo. Ma'am Dana, sa inyong monitoring, kumusta ba ang pila na ating mga kababayang palipad ngayon, tsaka yung mga dumarating? Yes, so far so good po. Nakita natin merong pagdami ng pasahero nitong mga nakaraang araw. Pero ang buhos talaga, ina-expect natin today and tomorrow, mamayang hapon siguro at saka bukas. Opo, Kasi ito yung mga wala na talagang pasok. Karamihan po ng mga manggagawa. So yung mga babiyahe, makikita natin dadami na po yan. Opo. Sa inyong monitoring ba, Ma'am Dana, halimbawa last year, gaano karami ang na-monitor ninyong dumagsa nung kasagsagan po ng Holy Week? At ine-expect ba ninyong mas mataas kaya ngayon or mas kakaunti? Last year, siguro nasa mga 49,000 yung ating daily average departures. 48, 49,000. Opo. Ngayon, sa mga nangyayari ngayon na maraming mga flight cancellations, because of the war, may mga certain areas na hindi pa rin tayo nakakalipad. Siguro naglalaro din sa number na yon, mga 48,000 din ang ating mga expectations. Opo. Kasi hindi po ba usually, halimbawa dito sa atin sa Pilipinas, kapag Lunes Santo na, yung iba dyan pa-outbound na papuntang either abroad or mga local destinations kasi nga wala namang gantong sitwasyon. Pero ngayon nga po, Ma'am Dana, na merong pagtaas ng presyo ng mga bilihin, may mga canceled flights. Ano po ba ang nakikita ninyong trend until the end of Holy Week? Magpapatuloy po kaya yung mababang bilang ng mga biyahero? Marami-rami pa rin naman po yung bumabiyahe. In fairness, hindi naman po talagang totally wala doon sa ating mga paliparan. We've observed din po an uptick of the travelers. Pero we believe na talagang may impact yung mahal na presyo ng crudo at saka mga flight cancellation. So mukhang bababa ito ng bahagya. Pero dahil nga pre-book naman karamihan ng mga na ito, so, marami pa rin po yung ina-expect natin na babiyahe. Opo, at ibig sabihin, dahil hindi ganun kadagsa yung inaasahan natin na bilang ng mga biyahero, ibig sabihin magiging maluwag din ang ating mga immigration counters kasi hindi ganun kahaba ang mga magiging pila. Naka-full force naman po tayo ngayon, although inaasahan talaga natin na magkakaroon po ng bahagyang pila kasi talagang ito yung kinoconsider natin na peak season So marami pa rin po talagang babiyahe kahit sabihin natin medyo bumaba. But yung lines natin remain manageable. May mga nakikita po tayong report on social media na medyo marami-rami daw yung mga bumabiyahe, may mga pila. Pero mukhang hindi naman po ito sa immigration area, sa ibang mga areas po ito ng paliparan. Sa immigration naman po, in general, manageable po yung pila natin, although meron nga, expect natin talaga na meron at merong pila, but it will remain manageable. Opo. Ma'am Dana, kung halimbawa wala namang magiging problema sa dokumento ang pasahero, yung pipila sa immigration, mga ilang minuto ang itinatagal from the start na pipila kung hindi masyadong mahaba hanggang sa makalagpas ng immigration counter? It would depend po on the time. Depende kung bulto-bulto yung mga sabay-sabay yung mga major flights. There are times na talagang wala. Pagdating mo sa paliparan, ikaw na agad-agad. So, may mga oras na gano'n, may mga oras na pipila ka ng bahagya, ng ilang minuto. So, ang nire-recommenda talaga natin, the usual 3 hours bago ang inyong mga flight. Dire-diretso na po, pag check-in, diretso na po sa immigration para hindi tayo nagkukumahog or nagmamadali. Sa observation ninyo, Ma'am Dana, alin ang mas marami, yung paalis at saka o kumpara yung parating na mga bakasyonista natin? Ngayon po, historically, ganun talaga ang trend. Marami ang paalis na mga kababayan natin magbabakasyon sa ibang bansa to take advantage of the long weekend. Tuloy-tuloy yan hanggang siguro tomorrow, marami yung paalis. Tapos pagdating ng Sunday, Monday, pabalik na po ang buhos naman natin. Ang inyong advice pa rin sa ating mga kapamilyang may biyahe, kung domestic man or international flight, mga ilang oras ang dapat ilalaan kasi ang observation po halimbawa sa labas,
wala naman na raw masyadong traffic. So mga ilang oras ang dapat ay allowance na mga bibiyahe ngayon? The usual pa rin po, kailangan sa loob ng airport check-in na po tayo 3 hours before our flight. Pagbukas po ng check-in counter, 3 hours before, let's be there na po and dire-diretso na po tayo sa immigration area. If you want to spend a little bit more time na nagliliwaliw sa loob ng airport, marami naman po mga kainan doon. Saka medyo maluwag ngayon ang kalsada, maglaan po tayo ng karagdagang oras. Pero yung 3 hours eksakto, let us allot that for the entire check-in and departure process. Apo Ma'am Dana, dahil bukod sa Holy Week break at tag-init na rin po at sikat ang Pilipinas na destination para sa mga foreigners, ano ba ang guidelines o patakaran natin para sa mga dayuhang pumapasok naman ng Pilipinas at dumadaan sa ating immigration? Yes, the usual pa din po. Meron tayong 157 countries na visa-free. So hindi kinakailangan ng visa. For those who need a visa, they would have to secure it po from the Philippine Embassy or Consulate na pinakamalapit po sa kanila. Kailangan sila merong round-trip ticket if they are entering the country as a tourist. And huwag nilang kakalimutan yung e-travel. Kahit yung mga kababayan po natin na alis at babalik ng bansa, huwag po natin kakalimutan yung e-travel na pwede po nating i-fill out dun sa website etravel.gov.ph. Ulitin ko po, etravel.gov.ph, or mas madali dun sa eGov Super App ng national government. Yon talagang sobrang dali pag may meron ka ng account. So that's yun ang mga basic na kinakailangan ng mga biyahero ngayon. Pero ang mga foreigners ba dito sa atin, Ma'am Dana, yung nabanggit mo nga na mga visa-free sila upon entry, hanggang gaano katagal ba sila pwedeng magstay dito sa bansa? Doon sa under ng EO 408 na 157 countries, pwede silang 30 days visa-free dito sa Pilipinas. So marami-rami ka nang mapupuntahan noon sa 30 days. Pwede ka na mag-Boracay, Palawan, lahat-lahat. If they need a little bit more time, gusto pa nilang mamasyal, mag-vlogging, ganyan, they can extend their visas. Meron na tayong e-services online. Pwede na sila mag-extend visa nila. Or pwede rin sa mga 60-plus offices natin nationwide. And ang extension ay usually gaano katagal naman na ibinibigay na immigration? Another 30 days po if they need that. Ayan. Ma'am Dana, kumusta ang mga e-gates po natin? E-gates po natin, very helpful sa ating operations. The usual 45 seconds, it can be lowered to 8 seconds ng bawat pasahero. So yan po ginagamit sa departure area ng OFWs. Kaya swabing-swabe na po at smooth na po yung pag-alis nila. And sa arrival area po ngayon ng mga kababayan po natin. So, ina-encourage din po natin yung mga Filipino travelers na babiyahe ngayon. Pag-uwi niyo po, gamitin niyo po yung e-gates kasi napakabilis po, malaking bagay po yan dun sa ating operation sa airport. Pero ang e-gates ba natin ay pwede na sa lahat? Sa arrival po, Filipinos pa lang. Sa departures po, the OFWs. But we're expanding it po, apart from expanding it to foreign nationals, expanding po natin sa ibang mga paliparan na lahat po ng international airport. Lalagyan po natin ng electronic. Opo. At so far, ma'am, saang mga airports ba tayo merong e-gates na gumagana as in operational na? Ngayon po, ang e-gates natin is NAIA Terminal 1 and NAIA Terminal 3. Yun po yung mga bagong electronic gates. The old e-gates, meron po doon sa ibang international airports like Clark, Cebu, Davao. Meron po yan ng mga lumang electronic gates. Opo. Pero ideally, lahat dapat ng airports ay merong ganyan. Dahil ano ba ang difference kung halimbawa e-gates na merong gumagana dun sa wala? Siyempre, mas mabilis ang pila. Naku, napakalayo po ng diferensya ang oras ng tinitipid. Saka sa e-gates po natin, label free. So wala nang tatak, wala nang sticker, walang anything sa passport. Kagaya sa ibang bansa, i-email na lang sa'yo yung proof of your arrival. Ayan. Okay. O di bali naka-work from home pala kayo ngayon? Hindi. Hindi ba? Frontline services kasi kami. So, okay. Hindi applied sa kanila. Baka ako kasi. Open po kami for half day. Sa bagay, may mga frontliner nga pala. Hindi naman pwede mag-work from home ang immigration officer na nasa counter. Ma'am Dana, maraming salamat. Maganda umaga at mag-iingat po kayo, ha? Thank you, Ma'am. Anytime po. Salamat po.
morning. Thank you si Ma'am Dana Sandoval. Siya po ang spokesperson ng Bureau of Immigration. Oy,